sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama, tama na po. Ayaw ko na po. Maawa na po kayo. Nasasaktan na po ako. May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Radyo Bida 882 Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apologies for the belated hi. medyo nakalimutan ko paano mag-host ng radio program. So, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kabalay na syukran. Amin ang pasasalamat sa inyong paghihintay sa ating episodyo. Syukran sa pag-follow up kung matuloy nga ba ang episode ngayon. Alhamdulillah natuloy. Time check, it is now 11:26 a.m. a.m. So, ako po ang inyong kabalay, Juwayriya bint Emran Muhammad, nag-iisa sa pag-host ng ating episode ngayong araw na ito. Pero makakasama ako ng ating guest para sa talakayan. Siya po ang Senior Project Officer ng Catholic Relief Services, kaakibat po ng MHSD sa ating ilang mga proyekto. Isa sa kanila ang magiging topiko ng ating MHS Discusses, which is the piloting of the HHSM Manual, ang Housing and Human Settlements Manual. So pag-uusapan po natin ito maya-maya. Sabi po ng ating technical side na okay po si Sir Engineer Arnold Gasta on the line. Assalamualaikum sir, morning po. Good morning sa lahat ng nakikinig sa programa nito. Good morning po. Kumusta po kayo, sir? Medyo nagka-problema din sa, hindi lang dyan yung sa internet connection, nagka-problema din dito sa amin sa Davao. So, kaya nag-request na lang ako dito sa sa naging phone patch na lang. Alhamdulillah, marami tayong options para ma-retain po kayo sa ating episode. Kasi napaka-importante po ng ating topic ngayong araw na ito para maibahagi sa ating mga kabalay na nakikinig at nagsubaybay ng live stream ang kumbaga isa sa mga aktibidades ng MHSD at ng CRS. Sir? Alright.
Nandyan po si Engineer Arnold Gasta on the line. Inshallah, mas marinig po natin ang kanyang boses maya-maya makalipas ng ating ilang mga segmentong balitaan at ang ating IPH at HSF. Shoutout po sa ating mga nag-like at nag-share na ng ating Facebook live stream. Live ngayon sa Ministry of Human Settlements and Development at sa Radyo Bida, Cotabato City. Hello. Kakatapos lang din po ng ating episode ng ating mga kabalay na God Focal Persons, Zuhaira Yu Ibrahim at Charani B. Pandi sa Babae Usap Tayo kasama ang Bangsamoro Women Commission. Shoutout kay Ate Sahara Ali sa pag-host ng programang iyon at sa pagbigay ng spotlight sa MHSD para sa episode nila ngayong araw na ito. Syukran. So with that, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad, makakasama nyo ngayong isang oras na programa ng MHS Delivers. Kami po ay live sa Facebook at kung hindi po maabot na ng aming episode, lagi po namin na-upload siya sa aming YouTube channel na MHSD BARM, kung saan mahanap nyo rin ang mga episodyo ng ating MHSD Kathandingan. With that, hello po sa ating mga nag-text sa ating text line na 0955-799-4778. Syukran po sa pag-follow up sa episode natin ngayong araw na ito. And mamaya after ng ating balitaan, pag-uusapan, babasahin po natin ang mga comments kung meron man sa ating live stream at sa ating text line. Without further ado, tayo po ay magbabalik makalipas nitong mga paalala. Separation papers. At kung gaano naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS delivers. At ngayon, meron po tayong nagtatanginting 2 balita sa araw na ito. Una ay MHSD, mga inhinyero ng MHSD sinuri ang mga barangay sa SGA na apektado ng El Nino kasama ang Ardana teams. At pangalawang balita, ang MHSD napahusay ang kaalaman sa Islamic finance sa pagsasanay na isinagawa ng MFBM at OCM.
Para sa unang balita, mga inhinyero ng MHSD sinuri ang mga barangay sa SGA na apektado ng El Nino kasama ang Ardana. Narito ang mga detalye. Tatlong inhinyero mula sa Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang nakibahagi sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, ang Ardana teams na binubuo ng mga ministries, agencies at offices ng BARM sa pagsuri sa mga lugar na apektado ng El Nino sa Special Geographic Area sa SGA noong 15 hanggang 30 ng Abril 2024. Tinasa ni na Engineer Rabzan M. Mama, Project Evaluation Officer 2 ng Monitoring and Evaluation Division, Normelin A. Ibad, Engineer 3, at Rasul Dalimbang, Engineer 2, parehong mula sa MHSD SGA, ang mga pinsala ng El Nino at binisita ang mga apektadong pamilya batay sa kanilang mga nakatalagang sektor sa pangunguna ng Rapid Emergency Action on Disaster Incidents, ang READY BARM. Kasama si Engineer Mama sa Team A na sumaklaw sa mga barangay sa ilalim ng mga munisipalidad ng Carmen, Cabacan at ilang bahagi ng Midsayap. Samantala, kasama ni Engineer Ibad sa Team B na nagsuri sa mga natitirang barangay sa Midsayap, Pigkawayan at ilang barangay sa ilalim ng Piquet Cluster 1. Nasa Team C naman si Engineer Rasul na nagsuri sa mga natitirang barangay sa ilalim ng Piquet Cluster 1 at sa mga nasa ilalim ng Piquet Clusters 2 at 3. Kabilang si Engineer Mama sa mga survey team na tatahak sa iba pang probinsya ng BARM ayon sa nakatakdang panahon ng mga ito. Makikipagtulungan siya sa mga provincial office ng MHSD kung kinakailangan. Ang mga pangkat ng Ardana ay magpapatuloy sa pagsusuri sa mga lugar na apektado ng El Nino sa buong Bangsamoro at sa pangangalap ng data para sa pagsusuri at gagamitin bilang sanggunian sa mga paparating na proyekto upang magbigay ng mga interbensyon sa pagtulong sa mga apektado ng kalamidad. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joyria Bintamran Muhammad, nag-uulat. At para sa ating sunod na balita at huling balita, MHSD napahusay ang kaalaman sa Islamic Finance sa pagsasanay na isinagawa ng MFBM at OCM. Narito ang balita mula kay Ate Sally. Nakiisa ang direktor at mga hepe mula sa Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa iba pang ministries, agencies at offices o MOA ng Bangsamoro sa pagpapahusay ng kanilang kaalaman sa Islamic Finance sa isang pagsasanay na ginanap sa Soto Grande Hotel, Davao City noong Abril 23 hanggang 28 taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Salem Demuna Rhea, Director 2 para sa Operations and Management Services, natuto ang MHSD mula sa ilang resource speaker sa buong pagsasanay. Isa sa mga ito ay nakasentro sa Islamic Finance para sa abot-kayang pabahay na ibinahagi ni Ms. Marina Mardi, dating General Manager ng Islamic Capital Market Securities Commission Malaysia. Sa pagtatanghal ni Ms. Mardi, sinabi niya na umaalok ang Islamic Finance ng etikal at abot-kayang mga solusyon sa pabahay sa pamamagitan ng iba't ibang modelo at mekanismo. Idinagdag niya na patuloy sa paglago at pagbabago, may malaking potensyal para sa mga hakbangin na nakabatay sa sukuk sa BARM. Ang sukuk ay isang Islamic Financial Certificate katulad ng isang bond sa Western Finance na sumusunod sa relihiyosong batas ng Islam na karaniwang kilala bilang Sharia. Binigyan din niya kung paano etikal na tutugunan ng paggamit ng Islamic Finance ang mga hamon sa pabahay, magsusulong ng inklusibo at abot-kayang pinansyal na pamamaraan at magbibigay ng mga pagkakataon para sa pagbabago at paglago sa BARM. Nakilahok kasama ni Director Demuna si Abdul Hamid Alawi Jr., Chief ng Housing and Human Settlements Division, Yasir Mama, Chief ng Monitoring and Evaluation Division, Zainuddin Buisan, Chief ng Planning and Design Division, Jasmine Makarimbang, Accounting Section Head, Salahuddin Kosain, Development Management Officer 2,
at Amera Aisa Makalangkom, Administrative Officer 5. Inorganisa ang pagsasanay ng Ministry of Finance and Budget and Management o MFBM at ng Office of the Chief Minister, kaagapay ang World Bank. Formal na nagsimula ang programa sa pambungad na pananalita mula kay Ubayda Pakasan, MFBM Minister at Member of the Parliament o MP, at mula kay Rado Tatuku, Senior Financial Sector Specialist mula sa World Bank, na sinundan ang mensahe ng suporta mula kay Sheikh Abdulrauf Gilani, ang Grand Mufti at Executive Director ng Bangsamoro Darul Ifta. Samantala, tinapos ni Dr. Muhammad Yaqub, Ministro ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at MP at Chairperson ng Islamic Finance Technical Working Group, ang programa sa kanyang mensahe ng suporta at pagganyag. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. Syukran sa ating mga balita ngayong araw na ito. Meron po tayong recent activity kasama ang Catholic Relief Services nitong mga nakaraang araw na inshallah mas lalo po nating mapapakinggan sa balita next week. Pero sa ngayon, yun po ang isa sa mga main topics natin sa talakayan kasama si Engineer Arnold, at mapapakinggan po natin ang talakayan na ito mamaya-maya. Pero sa ngayon, matapos ng ating balitaan, magkakaroon po tayo ng isa pa ulit na patalastas, isa pang commercial para sa ating free housing units. Kaya kami po ay magbabalik para sa MHS Delivers makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. MHS Delivers, at kami po ay nagbabalik sa ating segmentong IPH, impormasyong pambahay at hanap buhay. Pero bago yun, syukran for watching. Ma'am Kadigya Rakman Abdullah, si Ate Sally ay kasalukuyang on travel para sa ilang mga aktibidades sa ating island provinces at Zamboanga. Kaya fiaman nila po sa team na ongoing ngayon. Safe travels, safe flights, safe drives. And Sir Boy Gonzales, hello Kabalay. Hello Sir Boy, welcome po sa ating episodyo na ito. Syukran for stopping by, for saying hi. And sa ating Radyo Bida Cotabato City naman live stream, meron po Sir Tungko Paglala. Good morning, watching from Kabakan SGA, isa sa mga municipalities na nabisita ng ating Ardana team para sa kanilang El Nino survey, para sa mga epekto ng El Nino sa mga nangkatira at sa lugar mismo ng mga barangay ng special geographic areas. Inshallah, mababalitaan din natin ang pagbisita ng Ardana team sa ilan pang bahagi ng BARM para ma-assess, para masuri ang epekto ng El Nino sa mga nakatira sa ating mga probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. And with
with that, ang ating mabilisang IPH ngayong araw na ito ay tungkol sa tungkol sa use of frank agreement. Ang use of frank ay isang legal right ng isang tao na nabanggit sa ilang usapin sa ating naganap na consultation para sa Housing and Human Settlements Manual, sa revision niya at least or sa pag-update sa kanya. So ang use of frank ay isang legal right para sa isang tao o party na ibig sabihin meron silang pansamantalang karapatan para gamitin ang isang para gamitin or magkaroon ng income o magkaroon ng masahuran ang sarili gamit ang property ng ibang tao. So kumbaga kapag may lupa si letter A at gagamitin ni letter B ang lupa na yun para magtanim ng palay, may karapatan kumbaga si letter B para mag-ani at ibenta ang ani na yun at magkaroon ng matanggap ang bayad para sa ani na yun. Kumbaga may pagkakaintindihan na si letter A at si letter B kung paano gamitin ang lupa ni letter A ni letter B. So isa yun sa mga kailangan i-consider ng MHSD sa pamimigay ng mga pabahay, kung payagan ba na ibenta yung lupa or hindi. Usually hindi, mas lalo na ang ating free housing units. Kung kayo po ay benepisyaryo ng aming free housing units, hindi po yan dapat ibebenta. Bawal po dapat yan ibenta sa ibang tao, kasi ibig sabihin magi-give up po ang right ninyo sa lupa na yan or sa bahay na iyan. Kumbaga kayo na ang tatanggap, para na yan sa inyo at sa inyong mga anak. Unless kung gusto nyo nang mag-move out sa ibang lupa, i-give up po nila yung right sa bahay na iyon at sa lupa na iyon. At nasa MHSD na kung sino ang iba pa nilang bibigyan ng bahay na iyon. Basta nahuhulog po sila sa mandato ng MHSD na karapat-dapat sa bahay na iyon. So usually ang beneficiaries ng MHSD ay either IDPs, ex-combatants ng MILF, MNLF, mga pinaka-nangangailangan, mga biktima ng sakuna at iba pa. So yun po ang ating use of frank agreement. Ang isa sa kanila, ang dalawang property rights ang pinanggalingan ng salitang use of frank, usus at fructus. Usus, ang ibig sabihin ay yung karapatan na magamit agad ang isang bagay nang hindi siya mabago or ma-damage. At fructus naman, ang ibig sabihin ay karapatan ng isang tao na ma-enjoy ang ani sa isang lupa na ginagamit. Kumbaga kahit na hindi sa'yo yung lupa, ma-enjoy mo yung ani ng isang lupa kasi ikaw yung nagtrabaho sa kanya. At yun po ang ating segmento nga IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Isang mabilisang HSF na rin. Shoutout kay Kuya Hamsi sa kanyang housing and sa kanyang health and safety first. Nabanggit po natin itong nakalipas na mga araw ang mga warnings para sa init. So lagi po tayong mag-inom at mag-ingat sa ating mga sarili kapag nasa ilalim ng araw, nasa init na mga may init na lugar. Itong nakalipas, isa rin po pala dapat na pag-ingatan ay ang overhydration. So, kapag lagi tayong umiinom, meron din po tayong sumusobrang pag-inom. So, sumusobra ang tubig sa katawan. So, kailangan balansihin po natin ang lahat ng ginagawa. At kahit na mas maraming tubig ang kailangan tong nakalipas dahil sa init ng araw, siguraduhin din na mabalanse po ninyo ang tubig na iyon sa inyong katawan. So, ingat po tayo lagi. And remember, your greatest health is your greatest wealth. With that, yun po ang ating segmentong IPH at HSF. At dito na po tayo didiretso sa ating highlight ng ating programa, ang ating MHS Discusses. Muli, kasama ko po ngayon ang Senior Project Officer ng Catholic Relief Services, isa po sa nangunguna sa ating piloting project ng Housing and Human Settlements Management Manual. Ano nga ba itong piloting na ito? Ano ba ang mga detalye ng pag-pilot ng manual na ito? Pag-uusapan natin kasama si Engineer Arnold Gasta. Good morning po, sir. Balik po kayo. Good morning, ma'am, at good morning sa lahat ng listener.
Yes, good morning po. Medyo okay po yung audio ninyo, sir. Gumagamit po kayo ng earphones or direkta po tayo sa cellphone ninyo ngayon? Direct lang po tayo sa cellphone mo. Sige. Then, I guess without further ado, diretso po tayo doon sa topiko ngayong araw na ito. Bago po tayo didirekta sa piloting, baka pwede nyo po bigyan ng konting background itong partnership ng MHSD at CRS kung paano na kuha itong solid na partnership na ito ng dalawang partido, kumbaga. Okay, so nag-umpisa lang ang partnership ng MHSD at CRS sa isang online meeting na ginanap last December 11, 2020. So during the meeting, pinipresent ni CRS yung anibong resettlement project namin doon sa Tacloban para doon sa mga affected families sa Typhoon Haiyan. So mula doon, nagkaroon ng interest ang MHSD. Nag-request ang MHSD for review of their housing design and bill of quantities. And nag-request also ng capacity building ang MHSD through MOU. So nagkaroon ng discussion for the MOU in April hanggang sa nabuo yung MOU at nagkaroon ng signing last August. So after the signing of MOU, inimpisahan yung mga activities para makakuha tayo ng mga lessons learned para apply natin doon sa ating gagawin construction management manual. So nagkaroon tayo ng site visit doon sa Tacloban City, which is binisita natin yung anibong resettlement project ng CRS at saka tinitingnan din natin yung housing, NHA housing na in-implement doon sa Tacloban City. So during the visit, nagkaroon ng pagkakataon yung MHSD na makausap din nila yung homeowners association, members at saka mga officers. So doon lumabas yung ideya na i-integrate ang social mobilization process doon sa gagawin nating construction management manual. So after nagkaroon din ng mga cross-learning visits sa Zamboanga City at saka sa Valenzuela City in Luzon. So doon sa Luzon, na-observe din natin paano nila in-integrate yung livelihood project doon sa loob mismo ng resettlement site. So, nang natapos na yung mga series of learning visit, nagkaroon ng para maumpisahan natin mabuo yung construction management manual. So nagkaroon tayo ng series of workshop na ginaganap sa Davao City, General Santos City at Cagayan de Oro City. Doon sa first natin ng workshop sa Cagayan sa Davao City, ito yung topic na diniscuss natin doon yung tungkol sa technical assessment, data collection, risk analysis, feasibility. Naganap yan noong January 10 to 15 of 2022. Nasundan naman yan ng second workshop para sa construction process doon sa Jinsan, which is ang topic natin doon yung procurement process, implementation and operation. So after that process ng construction, nagkaroon din ng mga workshop tungkol doon sa community support services process na hinanap doon sa Cagayan de Oro City at saka sa Davao City. So yun, hanggang sa nabuo yung construction management manual natin. Maraming series of meeting, discussion hanggang sa na-launch natin itong construction management manual August of 2023. Nabago na yung pangalan natin, pinalitan natin ng Housing and Human Settlement Management Manual. Yun po yung background niya, ma'am. Paano natin po nabuo yung
construction management manual. Halos 3 years na paghahanda siya na activity and hindi pa rin nagtatapos. Like, continuous po ang pag-update at pagdagdag Yes, information sa kanya. Yes, ma'am, totoo yun. Kasi yung ginagawa natin hanggang sa yung natin sa manual, working learning siya na mayroon siyang upgrading, i-upgrade natin pagtapos ng isang activity. Yes. So kumbaga continue hanggang sa ma-perfect siya, continuous ang pag-update niya, inshallah. Yes po, ma'am. Alright. So yun po ang background ng ating manual. Ngayon pag-usapan po natin itong piloting. So ano po itong project na ito na magiging unang piloting ng Housing and Human Settlements Management Manual, sir? So yung nabuo na natin na-launch na natin yung construction, yung Housing and Human Settlement Management Manual, para ma-test natin yung effectivity ng manual. Nagkaroon tayo ng pilot testing na 2 unit doon sa Barangay Kalanganan 2 in Tacloban City. So yung manual natin, mayroon siyang 2 part, yung construction process at yung pangalawang part, yung community support services. Sa piloting natin, nakapokus tayo doon sa first part, which is the construction process. Itong construction process natin, sa manual, mayroon din siyang 4 na stages. So yung first stage, conceptual planning. Second stage, yung project proposal and design. Third, procurement process. And fourth, yung implementation process. During sa piloting, hindi na natin na tutukan itong stage 1 and 2 dahil nung ginawa natin itong manual na to, mayroon na ang images din nagawang concept design and mga project proposal. Yes. So, nakapokus yung pag-pilot natin doon sa procurement and sa implementation ng project. Sa procurement naman, base doon sa ginagawa nating manual, kasi yung manual natin naka-standard na siya. So wala tayong mga issues na encounter. Nasunod natin lahat ng steps, yung pre-procurement conference, advertisement, pre-bid conference. All in accordance with submission of Republic Act documents. 9184. Post-qualification and award. So yun yung natin. So during sa implementation ng project naman, nasundan naman din natin yung nagkaroon tayo ng pre-bid meeting, pre-construction meeting. Yes. Construction, hello po? Hello po, Okay yes lang po. ba yung yung construction phase natin, yung project natin na award natin July 5. Of Then 2023? yung duration ng 2023, Okay. July 15, 2023, at duration ng project. At first, binigyan natin ng contractor ng 90 days to complete the 2 units hanggang matapos sana siya noong October 15, 2023. Then, dahil doon sa mga nagkaroon tayo ng mga kunting delays, babanggitin ko na lang yung Transparency. doon sa So, during implementation kasi mayroon tayong na-encounter na mga challenges sa lalo na yung actual profile natin sa site. Yung site na pagtatayuan natin ng bahay, swampy area siya, so need siya ng maraming embankment at hindi naman pwede na i-direct natin in-bank yung gaano. May proseso pag-in-bank para hindi rin siya maganda yung pag-compaction niya. So mayroon din tayo na encounter doon sa boundary ng lot at saka yung sa weather condition. Kaya na-extend natin yung kontrata ng ating contractor, na-extend natin ng 15 days. Yes. Sa awa naman ni Allah, natapos natin yung construction by October 30.
2023. So na-extend lang natin, total days lang na ano natin sa kanya is 105 days. Yun po yung Yes. ano natin doon sa pilot testing. For clarification, 2 housing units po ito. Yes po, 2 housing unit lang yung ipinapilot natin diyan sa Kalanganan. Opo. Alright. Then, for that, sir, ano po ang, kumusta na po ngayon ang piloting? Like, sabi nyo nung October 30 natapos yung construction. Ano na po ang na-experience nung piloting ngayon na, na nasa May na tayo? Oh, wow. Nasa May na tayo. So yung construction natin natapos natin last October, nagkaroon ng funds listing at saka final inspection at saka final inspection din yung December natin na totally na complete yung mga funds listing. Yes. So, kumbaga natapos yung physical yung construction ng yeah. October, tapos parang reassurance na yung hanggang December, gi-check lang kung matibay yung everything else. Yeah. Okay. At kung magkaroon man siya ng kunting mayroon pa namang repeat liability period na 1 year doon sa contractor. So, si contractor pa rin yung Warranty, babalik kumbaga. doon kung sakaling. Alright. Hello? Hello po. Okay. So, after po nung December na activity, sir, ano pong nangyari next? Nagkaroon tayo ng after action review doon sa ating manual na ginanap natin last Sunday. So doon pinag-usapan natin kung ano yung mga applicable sa manual at ano yung hindi applicable at ano yung dapat pa natin idagdag sa manual para magkaroon tayo ng effective na construction management manual. Yes. So, meron tayong base doon sa activity natin last Sunday. Ngayong May, mapalabas yung upgraded na construction management manual. Inshallah. Tungkol po dun sa 2 bahay, sir, when po ang expected na updates doon kung kailan, like, any concerns po sa beneficiaries, kung may kuryente or tubig po siya, from a civilian perspective po? Sa ngayon po, mayroon na siyang ongoing yung profiling ng beneficiary natin, ng 2 units. At sa ngayon wala akong ideya kung kailan magkaroon ng tubig at saka yung electricity. Mayroong electricity doon sa area pero temporary connection lang. Gotcha. So, for future consideration din po yung connection niya or most likely yung beneficiaries na po ang bahala mag-attach sa mga installments na mag-install sa mga yon? Kasi we do have... Yeah, true. So, fair enough. Sorry. May mga projects din kasi ang MHSD na from the start binanggit na sa kanila na hanggang bahay na muna ang mabigay and to follow yung kuryente at tubig unless gusto na nilang pangunahan. Kasi the disclaimer, ang budget po ng MHSD sa karamihan ng projects namin ay solid para lang sa bahay. Wala pang kuryente at tubig na install doon. Pero nabanggit na sa beneficiaries beforehand yun, bago nila tinanggap. So, yung din ma'am, yung area natin doon sa Kalanganan 2, mayroon naman siyang existing water system doon sa yes, alhamdulillah malapit lang. Yeah, so, ang na lang siguro yung pag-apply ng mas pili natin na beneficiary. Yes. So, good luck po sa pagpili ng beneficiary kasi I believe triple joint po yun, di ba? CRS, MHSD, pati LGU ang mag-uusap. Yes po, ma'am. Alright. So, with that, ano po ang sa buong pag-piloting process na po ito, sir, kayo po, from your perspective, ano po ang challenges na nakitaan ninyong nakitaan ninyo during the process or at paano ninyo na-overcome po ang mga challenges na yon if na-overcome nyo na?
Tungkol naman doon sa pag-implement natin sa piloting, mayroon tayong challenges sa sa monitoring kasi yung form hindi pa kasi natin na establish yung standard na form. So yung ginagamit namin na form in monitoring, ginamit namin yung mga forms ng CRS na ginamit namin doon sa project namin sa Anibong Resettlement Site. Nagkaroon ng kunting challenge dahil yung forms namin dapat in the construction, mayroon siyang kaakibat na form. So dahil kulang din yung manpower natin na makapunta doon sa area kahit na bawat linggo, so hindi natin nasubaybayan yung forms namin. Kasi ang required na yung form na yon, na-assume namin na mayroong resident engineer or foreman na naka-assign doon sa area para masubaybayan yung pag-monitor natin ng quality ng ating bahay. Good So sa ngayon, nagkaroon ng discussion at mag-develop tayo ng panibagong form para may standard at mapagaan natin yung pag-monitor din sa project. Yes, disclaimer din na nung nagsimula tayo sa manual na ito, hindi pa na-establish ang provincial offices ng MHSD, which is isang malaking part ng monitoring ng MHSD sa mga provincial projects natin. So nung dumating sila mga 2022 o 2023, and then nagsisettle down sila throughout 2023. And alhamdulillah ngayon 2024, medyo may solid location, may physical location na sila as an office, alhamdulillah. So pwede natin ma-incorporate yun moving forward na may provincial offices na ngayon ng MHSD na medyo mas established na kumpara sa nung nag-start tayo na RO, lumilipad buong bahagi ng BARM. Yeah, during sa workshop natin last district, Yes. last Monday, nakita rin natin na dahil nandito na yung provincial level ng MHSD, nagkakaroon na ng magandang direksyon kung ano yung tamang gawin at sino yung dapat na nakatutok doon sa pag-implement natin ng project. Yes, shout out sa ating provincial directors na grabe ka-aktibo nung workshops natin last 26 to 29 yung activity? Or was it, 20, nung Sunday hanggang Tuesday. Yes, so syukran sa kanilang time and knowledge nung workshops, ride shops na iyon. With that, sir, I believe yun po ang major na kailangan nating malaman tungkol sa piloting na iyon. Moving forward, I guess nasa beneficiary selection na po tayo? Yes po. Ongoing yung profiling ng beneficiary natin. Alright, well, inshallah mabalitaan po natin ang kung anong updates po ng ating first piloting and inshallah future piloting kasi we'll be having more? Napag-usapan na magkakaroon ng another set of piloting sa Mindan at saka sa island gamit na yung upgraded natin na system na at naka-reflect na rin yung mga facts sa provincial level natin. Okay, gotcha. So, ngayon na nasa Cotabato kasi malapit siya sa Kalanganan Dos kasi malapit siya medyo sa regional office. Ngayon na may provincial offices na tayo, pwede tayo mag-comparative study, mainland, island na mga housing projects. Tama? Yes po. Oh, Yes po. alright. So, looking forward to that, sir. Bago po, aside po sa piloting activities po, sir, ano po ang ibang services ng Catholic Relief Services na usually na maobserbahan ng ating mga tagapakinig at nanonood ng live stream? Nagkaroon din tayo ng workshop regarding sa monitoring, evaluation, accountability and learning na Meals? na inano natin sa MHSD staff sa mail department
ongoing yung coaching ng CRS MHSD. So nagkaroon din ng support yung CRS supported din sa MHSD doon sa various international forum na naganap Various doon sa International Nepal last Forum. 2021, sa Bangladesh na 2022, at sa mayroon ding housing forum sa Korea last 2022. Shukran sa And also, invites. 2023 po. And also, ang MHSD rin mayroong malaking participation sa preparation ng gaganapin na Asia Pacific Shelter Forum dito sa Philippines ngayong October 18 to 20. Isa ang MHSD sa resource mobilization, member siya ng resource mobilization team. December. Patuloy, ma'am. Patuloy yung partnership ng CRS MHSD. And shukran. Sabi pa nga, We are kahapon, eternally ngayon grateful. at bukas. Inshallah. So tuloy-tuloy po ang ating solidong partnership with Catholic Relief Services. Isang mention ko lang sa message ni Minister nung ating workshops bago tayo, inspirational message niya was that isa sa mga taglines ng CRS was, "Our faith knows no bounds." So yun po ang isa sa mga tumutugma sa dalawang parties natin sa MHSD at sa CRS. Pero isang paalala ni Minister was, knowledge without faith makes one as clever as the devil, but power without faith makes one more clever than the devil. So that's something na nasa puso nung panahon ng workshop, and I believe isang magandang pag-encompass sa ating pagiging na sumiserbisyo para sa gobyerno, para sa Bangsamoro. Engineer, Shukran po sa inyong time at inyong knowledge. Bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, meron po kayong gustong ipahiwatig sa ating mga taga-subaybay sa live stream at nanonood na nakikinig sa ating radio program na mga kabalay? Magandang umaga ulit sa lahat. Unang gusto kong magpasalamat sa radio program ng MHSD sa pagbigay sa akin ng opportunity na maibahagi ang background sa pagbuo ng Housing and Human Settlement Management Manual kanina lang. Maraming salamat din sa lahat ng mga naglaan ng oras nila sa pakikinig sa maikling segment na to. Sana ay may nakuha kayong dagdag kaalaman mula sa amin tungkol sa ginagawa ng CRS MHSD partnership dito sa BARM. Inshallah. Patuloy ninyong abangan ang iba pang mga kaganapan dito sa programang Talakayan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pakikinig at magandang umaga. Magandang umaga po. Shukran, Engineer Arnold Gasta, Senior Project Officer ng Catholic Relief Services Philippines. Shukran to Catholic Relief Services sa kanilang walang pagod na pakikipag-ugnayan sa MHSD at sa serbisyo sa Bangsamoro. Shukran kay Mambay sa kanyang pag-facilitate nitong ng aming invite. Medyo may pagkabiglaan po yung pag-guest po ni Engineer Arnold. Pero shukran po sa CRS team na nag-facilitate din ng ating workshop tong nakalipas. Inshallah, mababalitaan po natin ang detalye nun sa susunod na episodyo. And inshallah, next episode, babalik na po ang ating mga kabalay sa programa na sila Ate Sally at Kuya Hamsi. And without further ado, dito po tayo nagtatapos sa ating programang MHS Delivers. At ito po ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kaalaman sa aming kung saan ang inyong kaalaman. Okay, ano bang KKK ko?
kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. So without further ado, i-text lamang ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli ang numerong 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Ang ating unang tanong, marami po tayong nabisitang sites, mga lokasyon para sa ating para matutunan kung paano ba magkaroon ng isang housing resettlement project kasama ang CRS. Magbigay lamang ng isang lokasyon na binisita ng MHSD para sa cross-learning visits nila na maintindihan ang mga resettlement projects ng CRS at ng gobyerno in general. So may mga ilang lokasyon po na binanggit si engineer kanina. Magbigay lamang ng isa. And second question, ilang housing units ang kinonstruct para sa piloting project na pinag-usapan kanina with engineer Gasta? Ulit, ilang housing units ang kinonstruct para sa piloting nitong pinag-usapan ngayong araw na ito. And second question, anong buwan natapos ang construction ng housing units para sa project na ito? Alright, ulitin ko po ang ating tatlong katanungan. Magbigay sa sites na nabanggit, sa mga lokasyon na nabanggit na binisita ng MHSD at CRS para matutunan ng mga housing resettlement projects, magbigay lamang ng isa. Pangalawang tanong, para sa piloting na ito ng proyekto ng CRS at MHSD, ilang housing units ang kinonstruct, ang ipinatayo? At ang ating huling tanong, kailan, anong buwan natapos ang construction ng housing units na iyon para sa piloting project na ito? At dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Ipadala lamang ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. So sa ngalan ng ating nagbubuting Minister, Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, at ang ating Director General Esmael W. Ibrahim. Sa ngalan din ng ating mga kabalay sa ICS, ang ating nagagandang ICS Head Salembay A. Abdullah, ang ating Web Administrator at Livestream Monitor Dato Nohaz A. Daud, ang ating videographer na Hamsari H. Pala, at ang ating usual na livestream master Alman Sores Ugaw. Syukran rin po sa ating mga DXMS technical na mga kabalay, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Alan. Syukran sa inyong pag-facilitate ng ating live stream ngayong araw na ito. At may pahabol na chat, Ma'am Rosalie Lumakad Jumawan, good noon from Tamuntaka po. Good noon. Syukran sa inyong pakikinig, sa inyong oras at sa inyong mga chats at comments at likes at shares. Nandito ng mga text ng mga nais magsagot sa ating KKK segment. Babasahin ko po sila mamaya para malaman kung sino ang mga nanalo. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juway Ria bint Emran Muhammad. Nagpapaalam na po sa ating 167th episode ng MHS Delivers at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.
Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.